Thank you, Brother Malakias. Okay, church, good morning. Okay, I hope good ang ating morning. Una sa lahat, magandang panahon. Salamat din na bulan, hindi din maaraw. Yun ang isang bagay dapat natin masalamatan. Okay? Proverbs chapter 18, verse 22. Proverbs chapter 18, verse 22. Yung verse, nag-share po ang mga Bibles ninyo. May ilan tayong mga visitor. Okay, para mabasa nila ang ating binabasa dito. No? Okay, isang verse lang po. Pero marami tayong tatalakayin ng mga verses later. But this time, isa lang po. Chapter 18, verse 22. Okay, all together please. Basahin natin ang sabay-sabay. Go! Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. So, napakaganda po ang verse, mga kapatid. Whoso findeth a wife, sino yung nakakita ng asawa? Nakakita ng magandang o mabuting bagay. Okay? And obtaineth favor of the Lord. So, mayroong special favor ang Panginoon, mga kapatid, pagka tama yung ating pagpili. Okay, this time tayo po mag-pray bago tayo magbalik sa pag-upo. Panginoon, ang maraming Diyos, salamat po muli na kami ay malayang makapag-aral, malayang makapakinig, makapagbulay-bulay ng iyong salita. Panginoon, dalangin po Ama, ikaw siyang magbigay ng kaalaman, wisdom sa amin, maintindihan namin ang mga messages, ang mga lectures, ang mga lesson, Lord, na aming tatalakay. I hope and pray na kami po ay excited. Kami po, Lord, ay open mind na matanggap o tumanggap ng inyong mga salita. Help us na hindi kami ma-offend, Panginoon. Sapagkat ang salita ninyo sometimes it hurts, but it heals also. Kaya alisin nyo sa amin ang pride, pag natats ang aming ego, natats ang aming sarili, sana willing kami mag-submit sa inyong salita. Because this word is not my word, it's the truth, Lord. Kaya it's my prayer na after this lesson, meron kaming realization, kung meron mo kaming pagkakamali, itama namin. It's not too late, Panginoon. Kaya I pray na sana maging blessing ang salita na ito, hindi ito magiging offensive sa aming lahat. At I pray, Lord God, for wisdom and knowledge as I impart this message. This I pray in Christ's name. Amen. And amen. Be seated. Thank you so much, brethren. Okay? Alright. Hindi na marunugatan. Mahalaga ito na topic sa mga single. At nagbabalak na mag-asawa, may planong mag-asawa. Okay, makinig kayong maigit. Kaya napaka-importante ito. Sabi nga doon, magkamali ka lang sa ibang bagay, huwag lang sa pag-aasawa. So napakahalaga po ito, kaya makinig kayong maigi. Baka may mga batak dito next year, this year, next year. So at least meron kayong idea, meron kayong knowledge. Anong dapat, anong biblical, na bagay o mga qualities na titignan natin. Courtship and marriage. Okay? Now, how to find a wife? Pero vice versa ito. Kung si lalaki, paano siya naghahanap ng mapapangasawa, the same way, si babae, naghahanap din siya ng magiging husband niya. So ito, hindi lang ito intended sa kay lalaki para paano maghanap ng mapapangasawa ang babae, vice versa. Si babae din, the same principle. Okay? Na dapat i-consider. Yun natin binasa, Proverbs 18, verse number 22. Whoso findeth a wife, ano sabi ng Bible? Findeth a good thing. So, ang pagpapangasawa pa naman, ang pag-asawa, sabi ng Bible, is a good thing. Mabuting bagay. Pero, nagiginig pa, mabuti lamang ito kung God's will. Pag hindi God's will mo lang, ang gusto mo lang, hindi ang kalooban ng Diyos, ay hindi mo masabing find it a good thing. Kaya dapat, bago
i-consider. Para maganda, no? Ma-consider na good thing ang ating marriage. Alright. Now, how do I biblically find a wife? So ito yung tanong. How do I biblically find a wife? So dapat yung pag-aasawa o paghahanap ng mapapangasawa, dapat biblical. Hindi lang na basta lang may masawa ka. So dapat based on the Bible. Amen? Hindi based on your heart. Kasi ang heart natin deceptive ito. So dapat tingnan natin ano bang biblical standard. Okay? May standard ng Bible. At bilang Christian, ang ating authority, ang ating standard, walang iba ang Bible. Amen? Dito tayo kukuha. No? Dito tayo, sapagkat kung sa Bible tayo mag-base, I believe, mga kapatid, maiwasan natin ang pagkakamali. How I wish, andito lahat ng mga members. Lalo na yung mga single. I wish, dito si Brother Jimboy. Oh. Sino pa yung ibang mga, si Erwin. Kumaka yung si Erwin. Sino pa? Isagani. Sino pa? Sa Tiyam. Saan si ate mo? Wala si ate mo Elaine? Sino pa yung mga single na wala ngayon dito? Tingnan yung niya, katabi niya, sino pa? Wala dito ba si Axel? Saan si Axel? Baka doon, papapasukin ha? Para importante ito na lecture. Sino ang answer ba? Sino ang answer? Ikaw. So mamaya ha, may yung people pa dyan. Pasukin dito kasi importante ito na lecture. Para pagdating sa araw, wala kayong masisi kay pastor. Itong purpose ko bakit ako nag-lecture ng ganito. Okay, actually hindi ito original sa akin. I-share lang din sa akin. No? Kaya gusto ko rin i-share sa inyo. Para pagdating sa panahon, hindi kayo magsabi kung si pastor lang sana nagturo sa amin. Siguro di ako nagkamali kayo. Siguro maganda ang partner ko kayo kung si pastor nagturo lang sa amin. Kaya hindi nyo ako mag-blame someday. Kasi nagturo na ako. So nasa inyo na ang problema kung hindi nyo ito tatanggapin. Okay? Pero ang ating responsibilidad, tanggapin nyo hindi, gawin ko ating responsibilidad bilang pastor. Magturo, mag-impart sa inyo. Kasi wala namang sa pilitan dito at dahil ng day, kayo pa rin ang masunod. Whether i-apply nyo ito o hindi. Tama po ba? Okay? At sa ating lahat din, kayo na may asawa na, katulad sa akin may asawa na, magkaroon tayo ng reflection. Kumusta ang ating partnership? Kumusta ang ating marriage life? Nag-workout ba? Okay? Gumanda ba? At kung mayroong dapat natin i-correct natin. No? Kasi it's not too late pa man mga kapatid. No? Kung ganun lang, humble spirit lang po tayo mga kapatid. How do I biblically find a husband? So dalawa po yan. Paano ka makahanap ng asawa? O si babae, paano ko ako biblically makahanap ng magiging asawang lalaki? So the standard should be biblical. Not another. Worldly. Pag sinabing worldly, standard sa mundo. Pag sinabing worldly, opposite sa Bible. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, as Christians, ano ang ating standard? The Bible. No? Hindi yung hula-hula, hindi yung horoscope, hindi yung si Madam Auring, o si sino pa yan dyan. No? Dapat hindi tayo doon. Walang iba, the Bible. Okay? Worldly standards. So, ang worldly standard, ano ang worldly standard? Anong standard sa world? Merong panliligaw. No? Actually, yung panliligaw, mga kapatid, hindi yan sa Bible. I will tell you, wala kang nakita sa Bible na nanligaw. Basahin mo yung entire Bible. Makikita natin yan. Walang nakasawa sa Bible na nanligaw. Okay? Kaya yung panliligaw, worldly standard yan. Sa mundo yan ang paraan na magpunta doon si lalaki, no? Mga kapatid, doon sa babae, i-chat niya si babae, i-message niya, no? Hello, no? Can you be my text me? Diba? Until such time, papunta na kung saan. So, hindi po yan. Worldly standard po yan. Pangalawa, boyfriend and girlfriend relationship. Wala kang makita boyfriend, girlfriend sa Bible. Si Mary at Joseph,
hindi nagkaroon ng boyfriend-girlfriend stage. Rebecca ay sa Adam and Eve. Lahat sa Bible, wala kang makita nagkaroon ng boyfriend-girlfriend relationship. Okay, later on. Anong panahon sa Bible, Pastor? Later on, dadaanan natin yan, papasadahan natin yan. Oh, actually, yung boyfriend-girlfriend, ang nag-introduce yan sa atin, American, Western countries, taga Europe, Canada, Australia, USA, sila yung nagdala sa atin. Yung mga dating na yan, mag-date, boyfriend, girlfriend relationship, yan, i-introduce yan sa atin. Pero, i-base mo sa Bible, walang practice na gano'n. Wala, kaya worldly po yan, mga kapatid. Ano pa? Dating, tapos, ito, live-in. Yan. Which is common sa atin, live-in. So, itong apat na ito, worldly standard yan. Alright? Panliligaw, boyfriend, girlfriend, dating, live-in. Ito pa, ang mas masakla, babies first, then marriage. Hello? May bigat pa tayo? Sabi ko nga, save ba tayo ngayon? So kung save ka, dapat di ka ma-offend. Tama po ba? So dapat di tayo ma-offend. Willing tayong tatanggap. Kasi para man ito sa atin, ma-remind tayo. So hindi po, may mga tao kasi, pastor, para sigurado, bago po pagkasalan, dapat magkaanak ko na kami para ma-prove mo na hindi para siyang makaanak. Para hindi ko malugi. Uslan na nag-asawa ko, dapat matistingan ko muna na may anak kami. Either ako ang may problema o siya ang may problema. Para malaman mo kung baog ba ako hindi. Yan, product ba na pretest? Hello? Produkto ba yan na may pretest? Hindi po ganun. Mga kapatid. Kaya, worldly standard. Worldly, huwag kayong manigurado. So, hindi po yan, kapatid, ang biblikal na paraan. Okay? Diyan ba tayo? Parang iba na itsura niya. Introduction pa lang ito. Sa Bible tayo mga kapatid, tandaan niyo po sa Bible ito. Huwag niyong gawing personal ni Pastor kasi mahal kayo lahat ni Pastor. Kaya tinuturo ko po ito mga kapatid. Okay daw? Tandaan niyo picture. Makinig kayo. Ang picture. Ano ba? Ano ba? Si lalaki? Nandun. Si babae, nag-study ko no. So, meron pa silang natawag social distancing. Meron silang social distancing. Ano na? Wala na, nagkaharapan na. Kanina, hindi pa nagkaharapan. Nag-face to face. Pero, tingnan niyo po. Naka-face to face na. Meron ng meeting, meron ng touching physical. Sunod, tingnan nyo, ano na? Naging close na. Naging close na sila kanina. Parang walang pansinan. Nagatalikod pa. Hanggang nagkaharapan, ngayon nagkadikit na. Sabi, ano bang lesson mo dyan? Ano bang meron dyan? Para kung nag-study. Sunod, yun na, non-intentional touch. Ang tawag pa dyan, non-intentional touch introduced. So siguro, paliwala lang, non-intentional ang tawag doon. Nasabi lang, awa. Pero, masabi mo ba ang non-intentional? Ito, intentional touch introduced. Kasi giakbayan na. Pwede mo bang sabihin na wala kang plano at intentional, giakbayan mo na? Hindi pwede. So, ibig sabihin na, ano ka na talaga? Yung nakadikit ka, katulad yan sa sasakyan, siksikan ang jeep. Ang intentional man, nakadikit kayo. Di ba? Pero pag ginagbayan mo na yung katabi mo, ay another story na po yun. Tama po ba? Okay, so nakita niyo po yung progress na magkalayo, tapos dahan-dahan, hanggang doon na mga kapatid. Okay, kaya mag-ingat tayo. Ang sisita, napakamarok, no? Gagamitin niya mga kapatid ang ganong paraan. Okay? Para malinda. So dito na magsimula. Ito na ang progress. Susunod, may kissing,
may pitting, touching yan, and fornication will surely follow. So pag nagkaganito na mga kapatid, gano'n na, may progress talaga yan. Sunod-sunod na yan, hindi mo na may iwasan. Once nag-start yan, I tell you mga kapatid, ang ending yan, wala na. Kaya mag-ingat, dapat ang opposite sex, si lalaki at si babae. Kaya sabi ng Bible, iwasan natin yung mga dating. Ang liligaw ka dyan kung mag-uumpisa, mga kapatid. Okay, now, if you find the right partner, pagka na naghahanap ka ng magiging partner mo sa buhay, magiging husband mo, magiging wife mo, in the future, you are complete. So kung meron ka ng partner, may asawa ka na, may husband ka na, sabi ng Bible, complete ka na. Kasi, partner na kayo, naging one flesh na kayo, sabi ng Bible. But, sabi nito, if you find the wrong partner, anong sagot? If you find the right partner, ang tawag doon, you are complete. On the other hand, if you find the wrong partner, pag nagkamali ka sa pagpili ng magiging husband mo, magiging wife mo, ang resulta, you are finished. You are finished. Tapos ka na. Tapos na maligayang araw mo. Yun ang ibig sabihin. Pag nagkamali ka ng pagpili. Kaya dapat, see to it na before ka maggawa ng final vow, mag-sign ng marriage certificate na ito si lalaki, ito si babae, ang gusto mo mapangasawa, make sure na talaga God's will yan yun. Hello, amen? Tama na lalaki. Hindi perfect na lalaki, but God's will ng Panginoon. Kasi, pag nagkamali ka, forever mo dadanasin, forever ka mag-suffer. Sabi ko nga, magkamali ka lang sa ibang bagay, magkamali ka kumuha ng kurso, magkamali ka sa ibang bagay, huwag nang magkamali sa pagpili ng magiging husband. Kasi, napakahirap po. No? Napakahirap. Later on, yan. You have an option not to marry and stay single. Now, sa Bible naman, wala namang sa pilitan, may option. Okay? Kung mas gusto mo na manatiling single, ayaw mo mag-asawa, ayaw mo magkaroon ng pamilya, it's okay. Okay? Mas piliin mo yan na single ka for the rest of your life, meron naman sa Bible, mga single. Na talagang until sila namatay, single sila, wala silang husband, wala silang asawa. Which is, hindi naman sa Bible. And in fact, basahin natin later on, anong advice ni Apostle Paul para sa mga single. Pero kung meron kang conviction na gusto mo mag-asawa, at ganito, God's will din ni Lord na mag-asawa ka rin. Okay? Wala din problema yan. Pero yun nga lang, dapat sundin natin ang standard sa Bible. Mga kapatid. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 7, verse 8 and 9, I see, sabi niya po sa report, I see therefore to the unmarried, wala single, unmarried, and widows, mga bao. It is good for them if they abide even as I. Sabi ni Paul, sa mga single at sa mga widow, mas maigi, mas mainam na manatili silang single. Katulad sa akin. So si Apostle Paul, nagiging single. Now, ang tanong, si Apostle Paul ba married o single? Ano si Apostle Paul? May asawa ba siya o single? Okay, ang sagot, dalawa po. According sa mga Bible scholars, si Apostle Paul nag-asawa. Kaso lang, na-widow siya. Nagiging widow si Apostle Paul. Dati may asawa siya, pero naging widow siya. Kaya nung na-widow siya, tawag sa kanya, naging single siya. Kaya dito, tinawag niya, if they abide even as I, manatili silang single o ganun estado katulad sa akin. Kasi hindi mo din pwede sabihin,
Si Apostle Paul na single. Kasi marami sa sulat niya patungkol sa tatay, patungkol sa mag-asawa, patungkol sa may mga anak. So, ibig sabihin, mahirap magsulat si Apostle Paul na siya mismo walang experience. Ibig sabihin si Apostle Paul, naging tatay din siya, naging husband din siya, naging married siya, at the same time, nagbalik siya na single. Kaya nung sinulat dito, ito ang sabi niya, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. So kung ang kalooban na ng Panginoon, ikaw na single, manatiling unmarried, ikaw ni na widow, manatiling ka ng widow, it's okay. Sabi niya, walang problema doon kung yun ang kalooban ng Panginoon. Alright? Okay? Katulad sa kanya. So, you have an option not to marry or stay single. But if, sabi niya verse 9, but if they cannot contain, let them marry. Kung hindi na mapigilan yung sarili nila, ang sabi ni Paul, dapat silang listening? Anong advice ni Paul? Dapat sila, let them marry, mag-asawa sila. For it is better to marry than to be burned. Ang ibig sabihin ng to be burned than to burn. Kaysa na malugbog ka, madala ka sa inyong laspa, sa iyong earth, sa iyong pita, sa iyong laman ba, kaysa madala ka. O hindi mo mapigilan. O in short, mga kapatid, kaysa matuksok ka later on. Diba? So sabi niya, kung kalooban ng Panginoon at hindi nyo kayang pigilan na maging single kayo, it is better, mag-asawa kayo. Kaysa wala kayong asawa, tapos gagawa kayo na hindi magandang bagay. Hindi kayo mag-asawa, wala kayong asawa, pero yung ginagawa ninyo ang gawa ng mag-asawa. So hindi maganda, sabi ni Paul. O hindi tama. Kaya may opsyon. Nagbigay ang Diyos ng opsyon. Kung gusto mo mag-asawa, di mo mapigilan sarili mo, di mo makontrol sarili mo, di mag-asawa ka. Pero kung nagkalooban ng Diyos na manatili ka single, so be it. No? Gawin mo yun. As long di ka magkasala. Okay? Yun ang Panginoon natin. Mga kapatid, yun ang salita ng Diyos. It is better to marry than to burn. No? To burn. Ibig sabihin, madala ka sa tukso mga kapatid, di mo ma-handle, di mo ma-overcome. Alright. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Okay? Kung ikaw na nakatali na, huwag kang maghanap ng paraan na makawala. Sabi ni Paul, art thou loose from a wife? Okay? Ikaw ba ay nakatali na? O art thou loose from a wife? Seek not a wife. O ikaw ba ay nakawala na? Galing o mula sa iyong asawa? Sabi niya, seek not a wife. Seek not a wife. Huwag ka nang maghanap ng asawa. Okay? Kung ikaw daw ay nakawala, huwag ka nang, ito sa husband, huwag ka nang kumanap pa ng pagiging mapangasawa mo. Yun ang sabi ni Apostle Paul. In other words, sabi niya, but I would have you without carefulness. He that is unmarried. Sa mga single, unmarried. Makinig kayo, mga single. Care for the things that belong to the Lord. Ano dapat ang gawin sa mga single? Ikaw na wala pang asawa, single ka pa. Ang gawin mo, care for the things that belongs to the Lord. So, ang concentration mo, ang focus mo, ang mga bagay na kalulugod ng Diyos. Amen? Para sa Diyos ang iyong desire. Ang puso mo para sa Diyos sa mga single. Sapagkat sabi niya, how he may please the Lord. Amen? Ano dapat ang main, ano mo siya? Objective mo ba? Ang goal mo, pag single ka, how he may please the Lord. Yun ang objective mo, yun ang goal mo. To please the Lord, kasi single ka pa. Paano mo ma-please ang Panginoon? Hindi ang ibang tao. Hindi si lalaki. Kundi ang focus mo, how you please the Lord.
So dapat ganun ang mga single natin. Hindi ko na anong iniisip. Amen? Dapat ang focus niya, Panginoon. No? Si Lord dapat ang kanyang una. Hindi ko na anong mga bagay. Yan ang sabi ng Bible. Amen, mga young people? Oh, ayaw nila. Wala ka amen. Ibig sabihin, hindi sila sangayon nito. But he that is married, so may mga asawa. Ano sabi ng Bible ba? But he that is man, but he that is a married, careth for the things that are of the world, how he will please his wife. So may mga asawa naman, kaiba. Oh? Iba siya. Ang single, careth for the things that how he will please the Lord. So may mga asawa, how he will please his wife. Kung husband ka, maghanap ka ng paraan, ang focus mo, number one, of course, Panginoon. Pangalawa, paano mo i-please ang wife mo? Paano mo pasayahin ang wife mo? Amen? Amen, mga husband? Oh, the same way, ganoon din sa wife. Paano niya i-please ang kanyang husband? Kasi mag-asawa na sila. Hindi niya i-please yung ibang tao, ibang wife, kundi ang sarili niyang wife. Okay? Yun po ang sabi po sa Bible, mga kapatid. Intindihan natin? So, magkaiba po ang single. Okay? He please the Lord. Ang mga may asawa, may mga partner, he may please his wife or husband. Yun dapat. Okay? So, there is a difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman, she will be holy both in the body and in careth for the things of the Lord, that spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. So dito naman, maliwanag po. Okay? Ang wife, ang kanyang main goal is to please her husband. Pero dapat dito, samantala dito po sa mga unmarried, okay? Sabi ng Bible, careth for the things of the Lord, that the Spirit. So, almost similar doon sa sinabi ni Apostle Paul kanina po, dito po sa book of Corinthians. Alright. Nevertheless, verse 27, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart, that he will keep his virgin, doeth well. So then, he that giveth her in marriage, doeth well, but he that giveth her not in marriage, doeth better. Now, anong ibig sabihin? Sabi dito, however, if you decide to marry, kung ang decision mo talaga sa buhay mo, ay gusto mo mag-asawa o magkaroon ng asawa, sabi niya po sa Paul, but if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to be burned. Ito yung sinabi kanina, na kung di mo mapigilan at kaya na magkaroon ng single life, for the rest of your life, hindi mag-asawa ka. Mas mainam na, mas mabuti mag-asawa ka kaysa walang asawa pero ma-burn. So, yan ang sabi niya po. So, Paul, but if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age and needs to require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. So ito naman yung advice ni Apostle Paul, no? Na may opsyon ka, hindi ka mag-asawa para hindi ka magkasala. Okay? And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife, ano sabi niya? Depart from her what? Husband. Okay? 1 Corinthians chapter 7, 10 and 11. Na ikaw na babae na nag-asawa na o may asawa, sabi niya, let not the wife depart from her husband. So ipinagbawal po sa babae na mag-alis o umalis, mga kapatid, sa kanyang asawang lalaki. But, and if she depart, kung siya man, if ever sa anumang instance, kung si babae daw, are you listening? Si babae na, asawang babae, the wife, si Mrs., ay umalis, if she depart,
let her remain, ano? Unmarried. Okay? So, remain unmarried. Pero sabi ni Paul, kung halimbawa, magkasawa kayo, tapos irreconcilable na, hindi na talaga mapatch up ang problema ninyo. Okay? Or nagkaroon kayo ng, ano tawag doon? Divorce, annulment, ano pa ba? Sa atin dito, legal separation, o sa atin dito, wala tayong divorce, annulment. Nagpa-annul kayo, null and void. Ginawa walang visa ang inyong kasal. So pag sinabing wala ng visa, si lalaki bumalik sa pagka-single. Si babae bumalik sa pagiging single din si babae. Pareho na sila naging single kasi null and void ang kanilang kasal. Pero sabi ng Bible, since na nakasal sila, naging asawa sila for some time, ano sabi ng Bible? Let her remain, what? Unmarried. So ibig sabihin, hindi kinalaw sa Bible na kahit separated na kayo, naghiwalay na kayo ng mag-asawa, ay free ka na ng babae na mag-asawa ulit. Yun ang sabi ni Paul. Instead, manatili kang unmarried or be reconciled to her husband o makipag-reconcile sa kanyang asawang lalaki. And let not the husband put away his wife. So si babae naman o si lalaki, halimbawa si misis niya, lumapit sa kanya, gusto makipag-reconcile, gusto magkabalikan sila, gusto nilang ayusin, ano bang problema meron sila. Itong si lalaki, huwag niyang tanggihan ang kanyang babaeng asawa. Okay? Tanggapin niya at willing siya na makipag-reconcile muli sa kanyang misis. Yun ang biblical standard. Hello, amen? Oh? Let not the husband put away his wife. Yun ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa mga Corinthian believers. Okay? So, meron pong provision ng Bible na dapat natin sundin, mga kapatid. Now, God hates departing from your husband. Ayaw ng Diyos na ikaw na babae, umalis ka sa iyong asawang babae. Yes? God hates, mga kapatid. The same way, God hates putting away your wife. In other words, ayaw ng Diyos na maghiwalay dapat. Ayaw, hindi po kalooban ng Diyos na ang mag-asawa ba, husband and wife, magkahiwalay po. Ayaw ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid, na mag-separate po ang mag-asawa. Okay? The Bible says that when you are married, you are not to leave your wife or husband. Kapag ka nag-asawa ka na, ang kapatid, that is forever, no? Marriage is for lifetime. Amen? Ano ang marriage? Kaya dapat kayo na mag-asawa pa lang matinig. Lifetime itong papasukin ninyo. Kung mag-decide kayo mag-asawa, take note, hindi basta-basta po magkalas. Pag ibig sabihin, wala ka ng gana, parang hindi ko na feel, parang wala ka ng love sa kanya, tapos feel mo na, gusto ko na magipaghiwalay sa'yo. Hindi po gano'n kasi kasimple po, mga kapatid. Kaya, sagrado po ito, no? Kaya tandaan natin, divorce or annulment is not an option. Kaya bago ka mag-asawa, suriin mo muna, kilatisin mo muna. Amen? Itong magiging husband mo, itong magiging wife mo. Kasi later on, baka ma-realize mo na impress ka lang sa itsura niya, and later on, na-discover mo na may mga masamang ugali siya na di mo matanggap, sabi mo, ay parang hindi tayo compatible. So, parang hindi mag-work out ang ating relasyon, so pwede ba, magano na lang tayo, maghiwalay na lang tayo. Ay, hindi po gano'n. Kaya dapat, suriin mo mabuti bago ka mag-decide kasi mahirap mga kapatid magkaroon ng final decision. Let not the wife depart from her husband. Okay? So, ayaw ng Diyos na kumalas, humiwalay si Mrs. sa kanyang husband. The same way, let not the husband put away his wife. No? Vice versa, hindi lang po babae. So take note, marriage is until death do us part. No? Kamatayan lang. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa buhay mag-asawa. Sa relasyon ng mag-asawa ka, ang option lang kamatayan.
So once napatay na ang iyong partner, that's the time malaya ka. Pero hanggat buhay siya, ay Brad, antos ka. Bulaton, mag-pray ka na lang. Mag-pray siya ni Lord. Para makawala ka na. Pero hanggat nandyan, walang provision ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So sabi nga naman, may joke na, sabi, pangilang asawa mo na ito? Pang-apat na. Bakit? Ano yung una? Namatay? Yung pangalawa, namatay din sa sakit. Yung pangatlong asawa mo, namatay sa aksidente. O itong pang-apat, ano naman? Bakit nagkaroon ka ika-apat ng lalaki? Asawa na babae, ika-apat mo na wife. Paano ito namatay? Pinatay ko. Para magkaroon ako ng pang-lima. Matindi, no? O hindi po gano'n. Okay? Couples in the Bible. O sino po mga couple in the Bible? Adam and Eve. Amen? Sila yung unang couple. Of course, walang ibang nakasal sa kanila ang Panginoon. Sunod, Isaac and Rebecca. Ano pa? Jacob and Rachel. Okay? Although may isang asawa pa si Jacob. Okay? Next, Moses and Zipporah. Okay? Moses and Zipporah. Okay? And number 5, Boaz and Ruth. Ito yung lineage ng ating Panginoong Hesus. Diyan po siya galing. Sa kay Boaz at kay Ruth. So ito yung ilang example. Marami pa sa Bible na mga couples in the Bible, but ito na yung pinili natin na maging example na couple. Okay, now, Genesis chapter number 24. Sabi ng Bible, don't leave your service to God to seek a partner. Ibig sabihin, dapat ang isang tao, mas priority niya ang Panginoon. Hindi yung meron kang ministry, meron kang service, tapos i-give up mo for the sake ng hanap ka ng partner. Hindi po gano'n. So dapat, priority mo pa rin ang Panginoon kahit gapray ka ng partner. O hindi ka baligtad o vice versa. I-give up mo ang service mo gano'n para maghanap ng partner. Number 3, don't marry a heathen. Genesis chapter number 3. Okay, chapter 24 rather. Tingnan niyo po, Genesis 24. Magbukas tayo ng Bible. Alright? Sino dito ang ating example? Genesis chapter 24. Ito yung account na kung saan inatasan ni Abraham ang kanyang servant si Eliezer na maghanap ng magiging wife ng kanyang anak na si Isaac. Anong instruction ni Abraham sa kanyang servant bago umalis? And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. So dito, ang instruction po mga kapatid ni Abraham sa kanyang servant na huwag kang pumili ng babae na Canaanite, daughters of Canaanite, na magiging asawa ng aking anak. Pag sinabing Canaanites, ito po yung mga heathen. Pag sinabing mga heathen, mga non-Jewish people, kalaban po sila ng mga Hudyo. Mga heathen ang tawag sa kanila, heathen. Mga unsaved, mga unbeliever, hindi naniniwala ng Diyos. So sabi dito, don't marry a heathen. Alright? Ibig sabihin, unbeliever mga kapatid. Ano pa? Verse number 4. Marry among your own people. Verse number 4. Basahin natin, verse 4. Here we go. But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. So saan siya dapat pumunta? Saan siya dapat maghanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak? Doon po sa kanyang kindred. Ibig sabihin sa kanyang katribo, sa kanyang kalahi, sa kanyang kadugo. Okay? Hindi yung ibang tao, hindi yung kalahi nila. Okay? Ibig sabihin, dapat ang mapapangasawa ng isang Kristiyano, dapat Kristiyano. Amen. Hello, amen? Dapat Kristiyano, hindi unbeliever.
pinagbawal po ang unbeliever later on. Atin yan may ano. Okay, next. Don't force the issue if she or he don't want it. So, huwag pilitin. Kung ayaw ng babae, ayaw ng lalaki na mag-asawa, sabi ng Bible, don't force. Katulad po dito kay Rebecca. So, dapat, pag nag-asawa, dapat sarili niyang desisyon. Amen? Walang sapilitan. Sa atin dito, wala tayong sa ibang mga tribo, naniniwala sila yung tinatawag mixed marriage. Meron silang cultural tradition na yung bata pa lang, ang tawag doon, ibuya nila, i-match na, ano tawag doon? Matching marriage. Na kahit maliit pa, yung anak ko yung anak ko, pag naglaki sila po. Ganun, matching na. So walang choice si babae, walang choice si lalaki, kahit hindi niya gusto yung lalaki, hindi niya gusto yung babae kasi ang parents, di-match na sila. So, ang tawag doon, na force the issue. Dapat hindi gano'n. Mga kapatid. Ang woman wants security and stability. So, dapat ang babae secured and stable. Okay, gusto ng babae yun. Next, dapat, pag napili, dapat ipag-pray. Amen? So, ang standard sa Bible, dapat si lalaki, dapat si babae ay mag-pray sila. Okay? And then, pray specifically. Ipag-pray mo. So, meron lang dito, si Eleazar, nag-pray po siya. Okay? Tignan niyo po, verse number 13 and 14. 13 and 14. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. Ang prayer ni Eleazar, Lord, punta po ako doon sa lugar na inutos sa akin ang aking amo, si Abraham. At lalapit ako doon po sa well, yung pong bubon, na kung saan doon sila umiigib ng tubig para sa kanila at sa kanilang mga hayop. At sabi niya, naghingi siya ng claw, naghingi siya ng head. At kung sino man, Panginoon, ang babae na siya mag-offer ng tubig para sa akin, sabi siya na po yun. Kaya sabi ng verse 14, and let it come to pass, nangyari, that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she, let be she that thou hast appointed for thy servant Isaac, and thereby shall I know that thou hast showed kindness and to my master. So, yun ang kanyang prayer. Sino mang mag-offer sa akin, Lord, ng inuming tubig at magpainom sa aking mga camel, yun na po yung babae na mapapangasawa ng anak na lalaki ng aking amo. Yun ang prayer ni Eleazar. So, paningin po siya ng clue at very specific, mga kapatid, ang kanyang prayer. Alright. Now, verse 15. And it came to pass before he had done speaking that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. Okay, so napakabilis ang response ng Panginoon. Nag-offer si Rebekah ng tubig at pinainom, binitawan si Eleazar, pati yung kanyang mga camel. So, ganoon din po sa paghanap ng mapapangasawa, dapat hindi yung nakita mo lang, yun ang agad ang pinag-pray mo. Hindi mo pa nakita, nag-pray ka na. Okay? Nag-pray ka na. Mga kapatid. Pray about character. Amen? So, pray mo na dapat maganda ang kanyang character. Hindi na yung itsura nakita mo. Dapat ang kanyang character. Ano pa? Mag-pray ka na 6-1 purity. Amen? Hello, mga people? Dapat ang asawahin mo, mayroong purity. Okay? Look at verse 16. Ano sabi ng Bible? Okay? Genesis 24, verse 16. Mga people, pakibasa. Read it go. And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her. And she went down to the well and filled her pitcher and came up. So
So sino ito? Si Rebecca. At sabi ng Bible, una sa lahat, sino si Rebecca? Napakaganda ni Rebecca. Oh? The damsel was very fair to look upon. Although si Kandari na lang yung itsura. Bonus na lang kung maganda, guwapo. Pero una sa lahat ba, ang karakter, pangalawa, there must be purity. Amen. Amen? Kaya mga young people, importante ang purity. Kikinig pa kayo? Dapat bago mag-asawa, dapat pure. Personally. I-maintain dapat ang sexual purity. Iwasan ang mga bagay na hindi dapat. Ang tunay na lalaki, tunay na babae, marunong magantay. Very sad na very seldom na lang ito nangyayari ngayon sa mga simbahan, even Baptist churches. Na mayroong sexual purity, bago kinasal dapat walang pangyayari, walang halikan, walang hawakan, walang haghag, walang kung ano-anong mga bagay. Higit lalo, hindi pa dapat nagalaw ang lalaki at ang babae. Amen. Hindi na ito tumutukoy sa babae, pati si lalaki dapat. Like I said, pwede kayong magalit sa akin. Pero dapat ko itong sabihin. Kasi importante ito at salita ng Diyos ito. Amen. Para dahil o taday, hindi nyo masabi si pastor kasi hindi nagturo sa amin, hindi nagsabi sa amin, hindi nag-warn sa amin. No! At bakit ako matapang magsabi nito? Kasi I'm proud by the grace of God na walang nangyari sa amin ni Ma'am Vic bago kami kinasal. Nakahalik ako kay Ma'am Vic during sa kasalan. Amen. Hello? O sino kaya masabi ninyo ngayon na yung partner ninyo, nakahalik na kayo during wedding? Kaya minsan, pag nagkasal si pastor, mahirap sabihin, oh, okay, you may now kiss the bride o you may kiss again the bride. You may kiss again the bride. Kasi maraming beses na, di pa kinasal. Naghalik ka na. Which is hindi dapat. Amen. Napakaganda yung unang mong halik doon po sa altar. Unang halik doon pa lang excited ka. Parang sa tagbagi, nagpapadilap-dilap. Excited guys. First time makahalik. Nagpangpunas-punas pa. Excited. Bakit? First time. Di ba napakaganda? Si babae hindi niya maintindihan. Ano ba ito? Oo. Excited din. Di ba napakaganda yung ganon na senaryo? Mga kapatid, na tinawag natin mo, excited kayong dalawa? Kasi bakit? Na-preserve ang purity. Na-preserve ang purity, mga kapatid. Tinawag po si Rebecca. Ano sabi ng Bible? Neither had any man known her. Walang lalaki nakatouch sa kanya. Walang lalaki na dumalaw sa kanya, mga kapatid. Okay? Ano pa dapat? Pray about character. Sino si Rebecca? Masipag na babae. Pinainom niya, Brad? Sino pinainom niya? Si Elizar. Tapos, pinainom pa niya ang mga camels. Imagine mo camels na inumin mo. Ilan yun? Sexual purity, be courteous and polite. Yung mga young people, dapat hanapin niyo rin po yung lalaki na courteous, marinig, marunong bumalang, may respeto. Ang lalaki na matino, manligaw, hindi sa cellphone. Although yung nasabi ko, wala sa Bible yung dating na yan. Pero sige, let's assume, kasi naging tradisyon na natin. Pero kung matinong kang lalaki, magpaalam ka. Pwede ba kitang kumustahin? Pwede ba kitang bisitahan sa bahay ninyo? Pwede ba akong magpaalam sa parents mo na ligawan kita? Iyon ang matinong lalaki. Pero pag idaan-daan mo lang sa cellphone, idaan-daan mo lang mag-meet up kayo sa kasagingan, doon sa mga isan, o kundi hindi, kalubihan, mga kapatid, delikado yan. Ibig sabihin, walang respeto yan na lalaki. Higit lalo, ang lalaki nagpapaalam sa pastor.
Amen. O kung ikaw din ang babae na matino, member ka sa isang church, dapat sabihin mo, o kung sincere ka sa akin at gusto ka manligaw sa akin, una, magpaalam ka sa magulang ko. Kung papayag ang magulang ko na ligawan mo ako, okay, doon. Pangalawa, magpaalam ka sa pastor ko. Kung si pastor papayag na magligaw sa akin, then go on. Amen. Pero pag walang consent ng parents, walang consent at approval ng pastor, huwag ka munang gagalaw, huwag ka munang gagawa ng move. Because mga kapatid, yung people, take note, yun po ay red flag. Pag sinabing red flag, dapat yun yung clue mo na itong lalaki ito, someday, wala ito, hindi ito respetuhin. Wala ganit ka sa magulang ko, walang ka-acknowledge sa magulang ko, walang ka-paalam sa magulang ko, anong assurance ko na sa hindi galangin din ako? Kung in the first step pa lang, foul na, mga kapatid. Kaya makita mo yung lalaki, pag sincero, sabi niya, puntahan mo si papa ko, magpaalam ka kay papa ko, okay, magpaalam ka sa pastor, tapos ginawa niya, masabi mo talagang ito. Itong lalaki, ito, bihira ito. Itong lalaki ito, parang tingin ko, kakaiba ito. Kasi kaya niya, i-ano ang pride niya. Kasi bibihira na yung lalaki ngayon na willing ba humanap sa magulang. Kaya magpaalam sa magulang sa babae. Kaya magpaalam sa pastor. Tama po ba? Okay? Kaya pag hindi niya kaya yan, sabi niya, try ko lang. Oo. Tapos, gano'n, sige ka pa rin niya, ligaw-ligawan, sa cellphone na lang, tapos binigyan mo na siya ng kanugat, na magkakasapin mo magulang ko, red flag ngayon, ito. Markado ko na ito, hindi ito sincere. Kasi nga, meron tayong kasabihan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ikaw na nakakaalam kung ikaw ba yan. Okay, next. She is hard-working. Amen? So ano dapat ang lalaki at babae? Ang ating example, si Rebecca. Imagine mo si Rebecca na nag-offer siya ng water kay Eliezer. Pagkatapos, ano sabi ng Bible? Verses 18 to 21, basahin mo. Pinainom niya rin mga kapatid ang kawil ni Eliezer. Kasi si Eliezer dito, meron siyang karaban. Marami siyang dala. Kasi nung unang panahon, pag magpunta ka o kaya meron kang isang pakay, pag-offer sila ng mga gifts, mga goods, kaya meron karga ito si tawag dito Eliezer. So pagdating nila, hindi natin alam gano'ng kalayo, pero definitely, nauhaw yung mga camel. So pinainom niya. At sabi mga kapatid, yung camel pala, makinig kayo, ang full tank niya ng tubig, brad, 1 gram. Ang mainom niya, ilang litro bang 1 gram? 1,000? 100 o 500? 1,000, no? So yung camel, pag ma-full tank ba? Kasi ano sila, pang-dessert sila. Pang-dessert sila, brad, na kahit ilang days, kahit 1 linggo mag-travel, brad, non-stop, basta may karga silang tubig, kaya nilang mag-sustain. Makasurvive sila sa deserto. Kahit sobrang init, as long may tubig sila. So, ibig sabihin, grabe yung travel nila. Imagine mo, pinainom mo, 1 camel pa lang. Pero sabi ng Bible, 10 camel. So, imagine mo, ano na lang kaya yun? Magpalagay na lang natin 1 camel. At tapos, hindi naman gripo na binuksan na kaagad ni Rebecca yung gripo. Tapos tulog na lang, pinainom yung mga camel. Hindi. Talagang mano-mano. At alam naman natin, kaya desierto ito na lugar, yung balon nila ba, sobrang dami. Pero, hindi lang siguro 3 meters, 4 meters, 5 meters, siguro malalim ito kasi nga, desierto ito. Napaka-limited yung tubig. Imagine mo, 1 camel painumin, 1 camel painumin. Siguro yung damit ni Rebecca, siguro kung bigaan mo yan ang pawis niya, grabe yun. Babae pa ito ha. Pero makita mo, sabi ng Bible, she is hard working. Kaya mga lalaki, makinig, kung maghanap kayo ng mapapangasawa, dapat tingnan niyo muna ang karakter bago itsura. Itong babae ba, mapagkatiwalaan ko? Itong babae ba na aasawahin ko? May alam ba itong trabaho? Hindi ba ako mapasko nito? Hindi ba ako dito na mag-duty na? Ang i-duty ko nung nadabit, yung Wednesday, anong Monday, Tuesday, pagka-Wednesday, ganun pa rin, sapagkat hindi marunong maglaba. Kaya, mga lalaki, pag
consider. Amen. Baka maganda lang yan. Pero pagdating sa personal, pagdating sa bahay, murarak pala, walang alam na trabaho. Na-impress ka lang, na-attract ka lang, kay pula-pula ang lips. Nami ang kilay. Nami ang eyelash. Pero kumusta pagdating sa bahay? Walang alam na trabaho. Pati mga damit niya parang manok. Kung di naligo, gibinin lang dito mga lago niya. Si mama magalaba. Kawawa ka. Pag yan lang yung asawa mo, ikaw yung pinakakawawa sa lahat. Mga young people ngayon, marami na young people, walang alam sa trabaho. Napakagaling sa itsura, napakagaling sa cellphone, napakagaling kung ano daw mga post-post. Pero tingnan mo sa itsura nila, tingnan. Kaya ikaw lalaki, bago ka makasawa o samahin mo, mag-monitor ka, mag-CI ka sa bahay nila. Mag-agent ka, mag-intel ka. Tingnan mo doon. Madaling araw ka na, doon ka na mag-abang sa bahay. Para malaman mo, pagising, anong itsura. Kaya baka, nung nakita mo lang sa every Sunday, o may itsura na, nakaligo na, nakasuklay na, pero kung gusto mo malaman, yung totoong itsura niya doon sa bahay, madaling araw ka lang, yung pagising niya, kaya mga butak-butak pa, may pagkatanong-brush. At anong ginagawa niya pagising? At kung ginigising pa siya, red flag na yan. Kasi ang babae na matino, ang babae na hardworking, hindi na nagpapagising. So, kahit gano'n yan ka bango, gaano kaganda, gaano kaputi, gaano kaganda ang eyelash niya, pag ginigising pa yan, red flag na yan, kalimutan mo na. Kasi someday, kawawa ka. Gawin kang alila. Ikaw ang tagahugas, tagaluto, at tagagising sa kanya. Naintindihan? Hardworking. Hardworking. Dapat yung mga trabaho bahay, basic yan dapat. Pagwalis, paghugas ng pinggan, pagluto mga kapatid, paglaba. Dapat basic na yan sa isang babae. Amen? Even lalaki. Dapat, alam niya, pag sinabing basic ba? Pagluto, dapat marunong ka rin magluto ng ulam. Itong mga lalaki, kapatid mo, marunong ba na magpaksiw? Hindi? Ano marunong na magpaksiw? Ano pa ang minaluto ni Vincent? May kaki batok. May kaki batok. Ano mabatok? Kainit tubig man ang pirmi. Kapag marunong. Okay? Hello? Diyan ba tayo? She is hardworking. Give all your earthly goods to your wife. And of course, sabi nga dito, consult your parents. So dapat yun ang totoo. Consult your parents. And it is the woman's choice. Okay? Ang babae ang nag-decide. No private moments until marriage. Yan. Walang private moments. Tingnan niyo po. Verse number 67. Ano nangyari? Dito, nag-meet na po. Nadala na. Dinala na po ni Eliezer si Rebecca. Nag-meet na po sila. Anong ginawa po ni Isaac? Verse number 67. Chapter 24, verse 67. Ready, go. And Isaac brought her into his mother's Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after her mother's death. So nung nandun na po si, nandun na si Rebekah, dala na ni Eliezer, i-introduce na sa kay Isaac na kanyang magiging husband. Anong ginawa po ni Isaac? Hindi po niya kaagad na ginawang asawa. Hindi niya dinala kaagad sa kanyang tent. Saan niya dinala? I-introduce niya, pinakita niya sa kanyang nanay, si Sarah. And Isaac brought her into his mother's Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife. So, dapat yun ang sequence.
Sino bang mapapangasawa? So, introduce, ipakilala, mga kapatid. Hindi kayo magulagan na lang ang parents. Uy, sino nang babae, Redri? Sino nang lalaki na upon mo? Ay, dali, mga kapatid. Wala na, nabuntis na, nakibot ka na lang. Wala na, it's too late na. Ano pang magawa? Ano pang magawa ni nanay? Ano pang magawa ni tatay? Kaya sa uyang-uyang, may magkapabalo sa ginikanan. Gatago-tago sa ginikanan. Hello, tama naman? Believers? Okay? So, kaya dapat po, may alam, may knowledge dapat. Kaya magulang, parents, makinig. Dahil kausapin niyo yung mga anak ninyo, lalaki, babae. Anak, meron ka bang girlfriend? Sabi ng anak, wapang, kung ano mamay kami kita. Nga naka-girlfriend ka, tapos marap mo nag-introduce. Ikaw naman babae, may boyfriend ka. O kung sino may nagpangligaw, papuntahin sa amin, gusto namin makilala. Dapat gano'n ang posisyonan. Amen. Hindi kayo makilala mo na lang, magpakasal na. Hindi po gano'n. Okay, now, next, don't leave your service for God to seek a partner. Proverbs 22:18-22, those who find it a wife, find it a good thing, and obtain favor of the Lord. So, those who find it a wife, find it a good thing. Sabi ko ng Bible. Now, tanong, who decides when you need find a wife? Sino daw ang mag-decide kung ikaw ay kailangan mo ng mag-asawa? Kailangan mo ng wife? So, the principle of when. So, tingnan natin ang principle of when. Who does the finding? Sino yung maghahanap? The principle of who? Right. Wait for God to decide when and who. The principle of waiting. So ito yung tinatawag na principle of waiting, the go-to-sleep principle. Ano itong go-to-sleep principle? Okay? Walang iba si Abraham. What to do while waiting? Anong gawin mo? While nahintay ka ng partner mo, gapray ka ng partner mo, anong gawin mo? Pleasing God principle. So huwag mo i-neglect. So ang duty mo, kung mayroon kang ministry, the same pa rin. Hindi ka nagkaroon ka na ng boyfriend, girlfriend, na-neglect mo ng ministry, nag-stop ka na sa choir, wala ka nag-visit, wala ka nag-extension classes, kung ano-ano. Hindi na, hindi mali po yun. Na-neglect mo na ang Panginoon, na priority mo na ang human relationship mo. Hindi po, dapat pleasing God, principle pa rin. Okay? Next, the phrase, who find it? Who should find it a wife? Should not violate the principles laid down in the Bible. So, pag sinabing, who should find it a wife, ano ibig sabihin? Okay? To find means to come to. Okay? Next, to meet. Ano pa? To discover by the eye. Alright? And then, next, to gain first sight. Or, to gain first knowledge of something lost. So yun ang ibig sabihin ng find. To come to meet, to discover by the eye, to gain first sight, to gain first knowledge of something lost. Alright. Next, the principle on when. When is the right time to find a helpmate? Ilan ba dapat? Ilan dapat tayo maghahanap ng mapapangasawa? And who decides when is the right time to find a helpmate? Sino po yung mag-decide na ito, right time na, kailangan mo ng mag-asawa? Anong sabi ng Bible? Genesis chapter 1. Verse 3 and 4. And God saw the light that it was, good during creation. Genesis chapter 1, verse 9 and 10. Verse number 10. And God saw the light that it was good. Ano pag-describe ni Lord sa light? It was good. Ano pa? Genesis chapter 1 verse 12, and God saw that it was good. Ano pa? Verse 18, and God saw that it was good. So lahat mga kapatid, during D1, D2, D3, D4, D5, until D6, nakita ng Diyos ang kanyang creation, it was what? It was good. But look mga kapatid, verse number 21, and God saw that it was good. Lahat ng kanyang creation, it was good. But something happened. Tingnan niyo po. And God saw that it
was good, verse 25 pa rin. Next, Genesis chapter 1, verse 31. And behold, it was very good. Pag-describe na sa kanyang creation, nakumplito na, mga kapatid, pati yung tao, it was very good. And in the evening and the morning were the sixth day. So sa D6 po mga kapatid. But look what happened. Verse number 18. Chapter 2 na tayo. And the Lord God said, it is not good that the man should be. Ano, nakita nyo? Sa lahat ng creation ni Lord, from light, day 1, day 2, day 3, mga stars, dagat, mga hayop, gitawag niya, it was good. It was good. Tapos tinawag pa niya, it was very good. Pero nung dumating na yung tao at nakita niya si Abraham na walang partner, ano ang conclusion niya ba? It is not, and the Lord God said, mismo Diyos ang sabi, and the Lord God said, it is not good. Lahat is very good, pero pagdating sa tao, sabi niya, it is not good that the man should be alone. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-decide, mga kapatid. Tingnan niyo po, so it is God who decides when is the right time to find a helpmate. Kailan dapat ang Diyos ang mag-decide? Kailan ka dapat magkaroon ng partner? Kailan ka dapat magkaroon ng helpmate? Kailan ka dapat mag-asawa? So, sino nag-decide? Ang Panginoon. Amen. Ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid. Now, it is not your, letter A, not your feelings. Hindi ba siya ng feeling? It is not your feelings that will tell you that you need to find a helpmate. Hindi feeling. Yung emotion ba? Ha? Kaya nakita mo lang maganda, nakita mo lang ganito, na-impress, na-attract ka. Ha? Yun na yun. Hindi po. Emotions and feelings are just for the moment. God commanded Christians in Colossians 3:1, mga kapatid, to be meek. Hindi pa siya yung feelings. Kaya binibisinin niya. Dapat ang isang babae, dapat maging meek siya. Ano dapat ang meek or meekness? Meekness is submission to the divine will. Number 2, meekness is forbearance under provocations. Ano pa meekness? Meekness is emotions and feelings under control. So ito yung meekness. Forbearance, no? And ano pa? Under control. May self-control. Yun dapat ang isang babae. Meek ang tawag sa kanya. Not your heart. Not your feelings. Not your heart. When your heart starts pumping faster than usual because somebody of the opposite sex told you that you are beautiful, it is not a signal that God is telling you to wake up because He is the man. So wag daw tayo. Kung nakita mo lang yung babae, maganda o si lalaki, tapos parang may something na sa puso mo dyan. Mga kapatid, nagapump-pump na. Parang pounding heart. No? Sabi mo, ito na. Ito na siya. Hindi po yun. Hindi heart or organ. Ano dapat? No? Use the biblical heart. Hindi yung organ heart, but the biblical heart. Now, ito po yung organ natin. Ito po yung heart. May mga bulb po yan. O, ito yung mga nerves. So, sira yung na-distribute ng blood. Pag mag-pump yan siya, dito mag-flow ang blood. Mga kapatid, yan yung, So, may mga nerves yan. Mga kapatid, muscle. Isa sa mga largest muscle is our heart. So, ang biblical heart. Okay. Ang biblical heart, mayroong imagination. Okay? Wala na tayong enough time magbasa. Imagining. Meron siyang understanding. Yan ang heart, biblical heart. Meron siyang desire. Ano pa? Meron siyang knowing, pagkilala, pag-determine. Ano pa ang biblical heart? Broken heart ang tawag. Meron din broken heart. Sunod, meron siyang reasoning. I-balance niya. I-consider niya. Hindi siya nagmamadali. Ano pa? Believing, nananalig, may pananalig, may pananampalataya, may pagtitiwala. Yun po ang biblical heart. Searching. Yun. Gina-evaluate niya, may discernment. Yun ang biblical heart.
at meron siyang wisdom and wise heart. So ito yung heart na dapat natin gamitin sa pag-design ng isang bagay, lalo na ang marriage life. So ito yung pairalin natin, ito yung gamitin natin, reasoning, searching, believing, knowing, imagining, and understanding. In short, kailangan tayo magkaroon ng wisdom. Kailangan meron tayong wise heart, hindi yung emotion, but wise heart. Amen? Nagaling sa wisdom ng Panginoon. So ito dapat yung mga elements na gamitin natin. Hindi yung literal heart. Okay? Now, ano ang physical heart compared to biblical heart? Okay. Tingnan nyo ang comparison nila. Connected but different. Okay? Sa physical heart, mayroong tatawag ECG. Ano bang meaning ng ECG? Diba pag i-ano ka dyan, i-determine ang heartbeat mo, lagyan ka dito ng aparato, ang tawag ng ECG, nagalimutan ko lang meaning ng ECG. O dyan, ma-determine kung normal pa ba ang heartbeat mo. Alright. Ito naman, biblical heart control center. Okay? Ang physical heart, nag-pulse ng blood. Ano pa? Shows electrical activity. Mayroong mga electrics dyan na nag-response mga kapatid sa ating katawan. Detects, rhythm, rate, and damage. Yun ang heart, na-detect niya. Ang rate, ano pa? Response to stress, fear, and joy. Diba? Pag stress ka, manotice mo ang heart rate mo, heartbeat mo. Kung takot ka, diba, mabilis ang pump ng heart mo. Ganon din, pag masaya ka rin, minsan mabilis din. Kaya delikado sa pag may heart stroke ka, sobrang saya, sobrang lungkot, delikado. Yun po nakakaranas ng kapatid na nag-response, physical heart. Punta tayo sa biblical heart. Anong biblical heart? Merong mind, merong thoughts, nag-iisip, ina-evaluate. Ano pa? Meron siyang will, meron siyang choices. Yun po. At ano pa? Meron siyang emotions and desires. Alright. At meron siyang conscience, meron siyang moral. So, ina-evaluate niya. Okay? Hindi lang nag-decide ka agad. Tingnan niyo muna. Masama ba ito? O mabuti ba ito? Tama ba ito? O hindi ba ito tama? Yun ang totoo heart. Ina-evaluate. Hindi impulse. Hindi siya impulsive. Nag-base siya sa kanyang decision sa conscience and moral. Nakuha natin, mga kapatid? Diyan ba kayo? Okay lang, mag-overtime tayo, kaya importante ito. Alright. So, not your feelings, take note. Not your heart. Instead, use the biblical meaning of the heart. Amen? Not incidents. Anong example ng incidents? Halimbawa, okay, dati kayo nagkasintahan, tapos nagkahiwalay kayo matagal na panahon, nag-asawa kayo, bawat isa sa inyo, nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. It so happen, along the way, itong si babae, namatay ang kanyang husband. Itong si lalaki din, namatay ang kanyang husband. Nagtagpo sila ulit. Ay, sabi na, ito na yun. Ito na yung clue. Ito na yun. Kasi, free ka na, free na rin ako. Malaya na tayo. Nakawala na tayo sa tali. Ipagpatuloy na tayo. No? Sabi niya, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. So yun na yun. Ang tawag doon, incidents. Incidents. So yun ang basihan na sila na talaga. No? Pinaghiwalay man ang tadhana, pero pinagbuklod pa rin. Yun ang sabi nila. So hindi yung incidents, hindi ganon. Mga kapatid, ang basihan natin. Hindi po. Not traditions, amen? Hindi din tradisyon ang ating basihan. No? Kundi, like I said, our standard natin is the Word of God. The Word of God. Okay, next. Ano? How did Adam find his wife? How did Adam? Okay, ano daw? Paano daw nakahanap si Adam ng kanyang mapapakasawa? Okay? How did Isaac find his wife in Genesis 24? Okay, ating binasa kanina. Okay? Genesis
parte ng kanyang, ano tawag doon? Tadyang o rib. Isa sa kanyang mga ribs. Okay? Then, ano nangyari mga kapatid? Okay? Pagising ni Adam, natulog si Adam. Pagising niya, ay may asawa na siya. O imagine, hindi niya giligawan. Hindi niya gitext. O, pero tingnan mo mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos ang nag-provide. O, ang Diyos ang nag-provide. Principle, go to sleep and wait for God to wake you up when He has found a partner for you. So, ang gawin mo lang pala, lalaki, babae, mag-pray ka lang sa Panginoon. Ibig sabihin, ang go to sleep, mag-antay ka lang. And then in the right time, ang Panginoon ang mag-provide sa iyo ng magiging partner mo. Ang gawin mo lang mag-pray, kahit di mo siya nakita, mag-pray ka lang mga kapatid. In the right time, sabi ng Bible, He has reasons for His timing. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. So ang Diyos na mismo nagsabi, now, itong lalaki ito, hindi ito mabuti, hindi tama na forever siya mag-isip yan. I-provide, magbibigay ako sa lalaki ito. Sapagkat faithful ito sa akin, mag-provide ako ng magiging wife niya. So ganun pa mangyayari kung unahin natin ang Panginoon at mag-pray tayo. It is God who will tell you when is the right and God and a good time not to be alone for many reasons. Okay? God gave man responsibilities and powers. Genesis 2:15. The word dress. So mga babae, so tandaan niyo po ito. Ito po yung qualities na dapat yung pong hanapin sa lalaki. The word dress appears 18 times in the King James Bible. Anong ibig sabihin ng dress? To dress, it means to tend or to cultivate. Yun ang ibig sabihin. Pag nakabasa tayo ng word dress sa Bible, lalo na sa Genesis, ang ibig sabihin niyan, to tend or cultivate. Anong ibig sabihin? To work at pagtrabahoan mo. In King James, it is translated to dress men to set in good order. Iplasta mo. Okay? Yun ang ibig sabihin. Order. Okay? Order. Ano pa? To cultivate which best suited. Ano ibig sabihin ng cultivate? To put through a finishing process. To foster the growth of or to further and encourage. Paraguin mo isang bagay. I-foster mo. I-pag-grow mo. Yun ang ibig sabihin ng cultivate. Which is, ito dapat ang responsibility ng lalaki o ni Adam. It shows some kind of work that Adam should do in the garden. So, ibig sabihin, nung i-create si Adam, hindi na po siya nagtambay. Wala siyang ginawa. Tunganga lang si Adam doon. Whole day si Adam walang trabaho. Hindi. Sabi ng Bible, Adam, ito yung trabaho mo. I-cultivate mo ang Garden of Eden. I-tend mo, i-dress mo, i-foster mo, ipag-grow mo. Okay? I-dress mo. Yan ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, si Adam mga kapatid, may trabaho sa Garden of Eden. You know, meron siyang responsibility. And the same way, dapat ganun din ang lalaki. Ang tunay na lalaki, responsible. Hello? Responsible. Mga babae, kung maghanap kayo ng magiging husband nyo, make sure ang lalaki yan responsible. Kasi kawawa ka someday kung ang mapangasawa mo, irresponsible. Walang alam na trabaho. Hindi alam ang basic na trabaho. Tapos, mga kapatid, kung may kunting lang, doon sa mama, doon sa papa. Ano na lang? Anong mangyayari sa buhay ninyo, mag-asawa? Walang alam sa basic na trabaho. Dapat ang lalaki, marunong ka sa basic, sa masundre. Dapat, hindi man expert ba, dapat may kunting alam ka. Sa pagpintura, dapat may kunting alam ka. Dapat sa electrical, dapat may kunting alam. Basic kahit pa lang pagpalit. Halimbawa, yung atit mo, sira na, mag-hire ka pa. Dalawang SIM lang palitan, kailangan mo ba maghanap ng panday? Samantala, napaka-basic yan. Kaya kung walang alam, kasi na-impress ka lang sa itsura, mabait, kasi
kasi lagi kang binibigyan ng load ng lalaki na yan. Pinapamirinda ka. Oh. Na-impress ka. O sige, nag-yes ka. Nakipag-deal ka. O, pero later on, naman pa ng lalaki. Kawawa ka. Mga kapatid, kaya dapat responsible. Responsible ng lalaki. Huwag kang mag-asawa ng lalaking walang alam. Mga babae, huwag kang mag-asawa ng lalaking tamad. Hello? Di bali ng itsura basta kahit mabisan. Di bali ng itsura basta may alam. May diskarte sa buhay. Ano man ang nagwapo kung may tugas? Nami ilong, nami itsura, matangkad. Pero may diskarte na. Magtulong kayo lang mo. Kasi ka matayo, pumupas mo. Matigyan mo ng itsura mo. May kung alam sa trabaho, pareho ka mo, kawatamad, may bataan na trabaho. Kaya ang sa single pa ka mo, puro na ka mo, text. Isa pa, pag-iang ng kahoy, di ka balo. Maihawon ba no? Paglagda mo, patikulon, buo pa. Ang mo na. Pagkaon mo, buo pa matikulon. Kung na gusto mo mga asawa, ako na gusto mo mabana, may bagang trabaho, ipaksi o tilapia, may himbis pa. Hindi ka kita tilapia, may ipaksi o may himbis. Okay na mo sino ba? Amen? Oh. Ano yan? Eh may alam ko lang alam. Sige lang lagaw, sige lagaw. Laro pa ka mo? Laro pa ko? Laro pa? Makunting-tiis lang, importante ito. Kasi baka mamatay ako next Sunday, wala na ako, hindi na lang ito. At least kung mawala ko si pastor, at least nalaman niyo ito. At least may narinig kayong lecture. Oh, it's just kind of work that Adam should do in the garden. Wala nagtambay si Adam doon. May ginagawa si Adam. Wala pa si iba, ginawa na siya. May responsibility na siya. May assignment na siya na pinagawa ang Diyos sa kanya. Mga kapatid. So, ganoon din. Okay? There is the word keep as well. Adam was told to dress and keep. Yun ang trabaho niya, to keep, bantayan, i-guard niya, i-foster niya, i-maintain niya ang garden. Yun ang instruction ng Panginoon. Keep means to guard, to preserve, be faithful, and maintain. That's the word keep, mga kapatid. Instruction ng Diyos kay Adam. God has given man power to carry out the responsibility that has been given into his hands to have dominion. So, ibig sabihin, ikaw babae, nag-decide ka na makipag-asawa o maging asawa mo itong si lalaki kasi nakita mo siya na responsible. Hindi na tulungan mo pa siyang maging responsible, hindi ganun. Nag-decide kasi isa sa mga bagay na impress ka sa kanya sapagkat responsible na siya. Able na siya. At itong taong ito, mabuhay ako. Itong taong ito, makasalan ko ito, kaya makasurvive ako sa kanya. Kasi ang taong ito, responsible sa buhay. Yun dapat ang ating mindset. Hindi kahit ikaw responsible, paano mo irresponsible? O ikaw lalaki responsible, tapos yung asawa irresponsible. Ay ano talaga ang buhay ninyo? O pareho kayo irresponsible? Diba? Napakahirap. Man must do the following. Put what has been placed into his hands through a finishing process. Watch over it, to guard it, protect, and preserve its beauty. Yun ang responsibility ni Adam na dapat niyang gampanan doon po sa Garden of Eden. So, mismo ang Panginoon, during creation pa lang, meron na siyang designate. Meron ng task na nilagay niya doon po sa balikat ni Abraham. God has shown the fact that a person works, the reason why he works,
And the way He works, all have great deal to do with His preparation. So, i-prepare na. Wala pa si Eve dito, i-prepare na ng Diyos si Adam. I-mentor na siya, i-guide na siya, i-polish na siya. Kasi alam ng Diyos na someday magiging head of the home si Adam. Okay? So, bago pa niya ibigyan na magiging wife si Adam, i-train niya na magkaroon ng trabaho at eventually maging responsible. God even gave him a commandment that implies spiritual preparation. Okay? I will make him a helpmate for him. God will be the one to choose your marriage partner. Ang Diyos ang magpili. Adam did not go looking for a wife. Hindi siya naghahanap ng wife. Okay? Adam has many responsibilities. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. And when he woke up, ano nangyari? Si Lord na nag-provide sa kanya. May asawa na. His father is God. So, ang father, ang provider ni Adam, ng wife, it is God. God Himself provided a wife when He decided to provide. So, and the rib was the Lord God, and had taken man from man, made him a woman, and brought her unto the man. So, yung rib ko mga kapatid. And ano sabi dito? And Abraham was old and was 30 in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord. So what should a young man do? Ano dapat ang gawin ng, malapit na tayo, anong dapat gawin ng isang young man, yung magiging husband? I will be trying to show God that I am the best single man He had available. So ito yung dapat gawin niya. Ibigay niya yung best niya para sa Panginoon as though He is available. Okay? Pangalawa, I will be trying to gain God's favor, to impress and show that God I am obeying. So yun ang gawin mo. Ang favor ng Panginoon, doon ang kailangan magpa-impress. Gawin mo yung best mo. I-obey mo ang Panginoon sa buhay mo. Ano pa? I should be pleasing God the best I could mean it. By minute, hour by hour, day by day. So to please God, no? All the time, I will be trying my best to be the best available, ready, and responsible young man. Yun ang prayer mo. Why am I going to give my heart to God? So, kailangan ka mag-pray. Kailangan ka mag-higit. Okay? A man's heart must be so hidden in God that a woman has to seek Him to find Him. So, ang heart ng young man, doon na natago sa Panginoon. At yun ang hahanapin ng babae. At si Lord ang mag-provide. Okay? Sa young woman naman, the same. I will be trying to gain God's favor. God's favor ang desire mo. I will impress Him and show that I am obeying the Lord. I will be serving the Lord. Ano pa? I will be living for Jesus Christ. Ano pa? I will be trying to become the best Christian woman I could be. I will obey my parents, especially in my training to be helped. So it's a privilege na observe ka sa mama mo, paano siya naging wife. Para pag ikaw naging wife, may idea ka. No? Yan pala ang papel ng wife. I will try to be a virtuous woman, described in Proverbs. I will be trying my best to be the best available, ready, and responsible young woman. Why? Because I will give my heart to God. So yun dapat ang prayer mo. Ito dapat ang priority mo sa isang young woman na gusto mag-asawa someday. Okay? Yan ang goal mo sa buhay. Hindi ko ano-ano. A woman's heart must be so hidden in God that a man has to seek Him to find her. Okay? Na ito yung sequence, na ito yung order. So God, anong gawin? Si girl, okay? Ito naman si man. Okay? So ito si girl, mag-pray siya kay Lord ng partner. Amen? Ito naman si man, mag-pray siya kay Lord ng life partner. Lord, mag-pray ako na magiging life partner. Bigyan mo ako ng partner na faithful. At responsible. Hindi ka lang mag-pray ng save. Automatic na yan, given na yan. Alam nga, mag-pray ka ng hindi save. So automatic na yan. Una, save. Pangalawa, faithful Lord. Okay, hindi sila nagkita. Pareho sila
nag-pray siya kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng life partner. Kaya si girl nag-pray din kay Lord. In right time, anong mangyari? Oh. So, ipagtagpo sila ng Panginoon. So, si Lord, one day, or someday, ang mag-provide para sa kanila. Parang si Pagbaki ba? Gawin ko ng example, Pagbaki. Hindi pa sila nakita, matagal kayaan. Pag-uwi dito diyan, nakita niya si Ann. O sabi niya sa pastor, hindi ko magligaw kay Ann. Sige na, ano problema? So, kapag siya ng life partner. At the right time, nakita sila, nag-provide ng Panginoon, magiging partner. So ito yung principle. Hindi kayo nakita-kita na, kasama-sama na, bago pa nag-pray. Ang principle, pag-pray muna, kahit hindi pa nakita, nag-pray. Si Bambik, ipag-pray ko, Lord, gusto ko ng partner. Hindi pa kami nakita, Lord, gusto ko ng mga asawa. Kasi mahirap mag-pastor ng asawa. Brand new pa kami. 2003. Lord, gusto ko mag-asawa. Eh, mahirap sa ministry, walang asawa. Nag-pastor ako sa Magtara for 1 year, mahirap, walang asawa. O, qualification sa isang pastor, dapat may asawa. O, nag-pray pala siya, mayroon siyang magiging husband niya. O, 2004, nagkita kami. O, nakabisit sa church. Yun na. Pinag-pray ko sa Panginoong Diyos. Ibig ko rin mga kapatid. Wala na. Yun ang principle sa Bible. Pag-pray ka lang, God will provide. Pag faithful ka lang kay Lord, si Lord will provide sa iyo. If you are single Christian, okay, man and woman, you just continue with your duties and responsibilities and services to God. So kung yung people ka, huwag mong i-neglect ang pagkayang people mo or duties mo, responsibilities mo, ministries mo. Huwag mong i-neglect. Exchange doon sa lalaki o sa kababae. Hindi po. Dapat maging responsible ka pa, maging faithful ka pa kay Lord. Okay? And pray to Him always that He will give you the right woman and the right husband. If you do not pray to God for the right woman, you will get the woman who is always right. Okay? Ito mo? Pag di ka na mag-pray, nang mapapangasawa mo, right woman, makuha mo, mapangasawa mo, ang babae na laging tama. Siya laging tama. So delikado pag ang asawa mo laging tama. Kasi ang resulta, hindi lang siya always right, ano pa? The speaker of the house pa. Nagiging speaker of the house. Gusto mo yan? Always speaker of the house. There is absolutely no reason for young man to constantly be on the throne. Ibig sabihin throne, mga kapatid, yung sneaky ba? Sneaky na pagparaan. Mga kapatid, yung minarot na paraan. Okay? Hindi dapat ganon. Therefore, seeking and longing does not mean you are on the throne for a helpmate. Yung ba, technique mo ba makuha mo siya, naging siya makabalibad? Hindi na dapat ganon. Okay? Seeking, finding, and longing means trying your best to seek God's favor and impress and show that God, you are ready and approved of God. Okay? Mag-asawa ka kasi gisip mo ang God's will. God will use the authority which is your father. Ang best friend mo sa bagay na ito ay tatay mo. So dapat tatay na siyang head of the home, doon ka magpaalam. Doon may open up. Lalaki man o babae na young people, dapat sabihin mo sa tatay mo. Again, if you don't have a father anymore, sabi dito, ask the help of your spiritual father, your pastor. Yun dapat, yung people, pastor, pero nag-ligaw sa akin. Okay ba, pastor? Ano masabi mo, pastor? Dapat ganun i-inform si pastor. Amen. Para mabigyan ka ng idea. Mag-anuan ka, ma-advisean ka. Oy, wag mo na, kaya alanganin ako kay lalaki na ito. Dapat ganun. Hindi kayo lang. Hindi po ganun. The principle of coverture is practiced when you wait for the Lord and obey the above principle. So coverture, yung covered. Sino yan? Ang father? Kung wala ka ng father, ang pastor. Protection po yan, ang kapatid. So number 1, lapit na tayo tapos, don't bury a hidden. That's principle. Sabi dito, don't take, thou shalt not take a wife unto my son
of the daughters of the Canaanites. So very specific si Abraham, instruction niya, huwag kang kukuha ng babae doon sa lugar, sa mga Canaanites, among whom I dwell. So bawal, okay? Take note, pag unbeliever, automatic, bawal na po yan. Amen, Christians? Never give mag-asawa ng unbeliever. No? Mahirap ang kapatid, later on. Canaanite is a picture of an unbeliever. Canaanite. Okay? Ang sabi ng Corinthians. Paul said in his letter to the Corinthians, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Take note. Walang fellowship ang righteous at unrighteous. Ano pa? Communion hath light with darkness. Depende. For ye are the temple of the living God. Sino yan? Ikaw na Christian. And what concord hath Christ and Belial? Si Kristo at ang Diyos-Diyosan, si Belial. Depende. What part hath he that believeth with an infidel or unbeliever? Ano pa? And what agreement hath the temple of God with idols? Understanding unequally yoked. Ano yung unequally yoked? A piece of timber hollowed or made curving near its end and fitted with bows for receiving the necks of oxen, by which means two are connected for drawing. Yung inalagay sa ano ba? Baka o kalabaw pambagdaro. O yok ang tawag doon. So, unequally yoked. Hindi pwede ilagay. Nagsin na liig. Okay? O, ito po yung yok. Ancient, sa karaan na paraan, ito, kabila, meron din sa kabila. Okay? Hindi pwede daw. Sabi ni Apostle Paul, unequally yoked. In different degrees, disproportion to each other, different degrees, unequally, yun ay ibig sabihin. In the context of 2 Corinthians, ibig sabihin, not like with sentiments, not like with temper, not like with religious opinions, or habits. Understanding unequally yoked. Tingnan nyo, itong isa, donkey. Itong isa, ano ito? Baka. Ilawag, kayo? So, bawal. Hindi pantay. Hindi sa proportion. Yun ang tinatawag unequally yoked. Ibig sabihin, kung maggamit ka ng donkey, dapat parehong donkey. Kung baka, baka din ang gawin mong partner. Hindi pwede nga donkey at baka o baka kalabaw, baka kabayo na magtrabaho. Ang tawag doon, unequally yoked, unequal. Okay? So, ganun sa Christian, dapat hindi tayo makipag-equally yoked together with unbeliever. Ibig sabihin, ang Christian dapat Christian. Amen. Ang saved, ang partner niya dapat saved. Napakahirap po mga kapatid kapag ang saved ang ating partner. Okay? Kaya huwag na kayo mag-adventure, mga kapatid. Okay? You will see, sa Christian church tayo, ikasal. Sabi ng unbeliever mo na husband, o magiging husband, sa katedral na lang. Gusto niya sa katedral. O isa naman, si pastor ang magkasal sa atin. Unbeliever naman yung isa. Hindi Christian. Sabi niya, hindi, si Father Burgos. Si Father, gusto niya. Ano ba? Sabi ng isa, ipag-pray natin ang ating future, ang future natin. Ang sagot ng isa kay unbeliever man, hindi. Sa horoscope ka lang. Kung may kilala akong magaling manghula. So, wala na. Magkaiba kayo ng opinion. Kasi ang isa Christian, ang isa unbeliever. Hindi ba tayo? Malapit na tayo matapos. So, sabi naman ito isa, let's go to prayer meeting. Kaya unbeliever mo yung isa, sabi niya, hindi, let's go to ballroom dancing. Paano na kayo? Kaya, sabi ng isa, let's go to the afternoon service. Sabi naman ng isa, hindi, let's go watch the basketball game kasi hinibra na yun. Ano diba? Mahirap. Hindi lang mga kapatid, no? Pag unbeliever ang isa, Christian ang isa,
magkaroon ng dalawang different father, magkaroon ng dalawang different spirit, ano pa, magkaroon ka ng dalawang different lives. Ang gusto niya, ang gusto mo, hindi niya gusto. No? Tapos ang gusto niya, hindi mo rin gusto. Mahirap. Different destination. Ikaw say, siya papuntang impyerno. O, mahirap yun. Different destinations. Different beliefs. Okay? So, naniniwala siya na may purgatory. Ikaw, wala. Mahirap. Pag-unbeliever ang isa. Yan ang kaibahan. Different authorities. Okay, gusto mo ang Panginoon ng authority. Siya naman, wala. So, magulo. Magulo mga kapatid. Kaya, I'm worried about saying born again Christian who says I have to get married. Kahit sino. Mahirap yung kahit sino mga kapatid. The Bible says don't marry a Canaanite. Your own people, born your father, dwelt with the same Holy Spirit, subjection. So it is that word, that true word mga kapatid. So three outcomes of unbelief together with unbeliever, the believer's Christian life will be marginalized. Pag sinabing ma-marginalize, malimit na. Pag mag-marry ka ng unbeliever, wala ka ng freedom. Kasi pag ang gusto mo, puntrahon niya. Kung unbeliever ang isa, hello? Gusto mo magbalik sa ako, sabi niya, sakto na na, enough ng sa limoni, magasto sa imo. Layo padaan. Ang imo yung piti, bakit na lang ng bugas. Ganun yan. Pag unbeliever ka. O bakit ka pag-offering? Pigado ka rin mag-offering ka pa. Hindi nyo naintindihan kasi ano ang Christian life. Yun pag-unbeliever. Kaya, mahirap. The non-believing partner will have to be marginalized. Either the marriage experiences stress and breakups or experiences stress and stays together. So, anong mangyayari mga kapatid? Stress and eventually, pag hindi na-handle, break up mga kapatid. Christian. So, comment from a Christian who married an unbeliever. Sabi niya, anong sabi ng unbeliever? Isang believer na ang kanyang husband o kanyang wife unbeliever. Ang sabi niya, if you think you are lonely before you get married, it's nothing compared to be how lonely you can be after you are married with the wrong person. Naintindihan niyo? Nakuha niyo ang thought? Kung ikaw daw napakalungkot mo sa hindi ka pa nag-asawa, walang kasing lungkot sa buhay kung nagkaroon ka ng asawa na maling tao. Kaya di bali na malungkot ka dahil wala kang asawa kaysa malungkot ka na may asawa. Kaya napakahirap mga kapatid. Okay? So what about bringing children into the environment? Okay? It is the Lord's will that you form an intimate union with somebody who has better to knowledge for his redemptive purpose. Mahirap yung tao, gawin mo partner sa buhay mo, walang knowledge about the Lord. Napaka-delikado ng kapatid. It is the Savior place when you as a follower subordinates the highest of the spiritual interest to those that primarily are physical and emotional. Okay? So, atin na lang ito. Marrying an unbeliever is not merely a wise decision, but also, disobedient choice and a rebellious act toward the Savior who gave His life for you. So, hindi lang po mga kapatid ang pag-asawa ng isang unbeliever, maling desisyon, hindi tamang desisyon, but also disobedient. Kaya, mga kapatid, gusto mong maging maligaya ang buhay mo, i-obey mo ang Panginoon. Mary among your own people, kindred, and my country. Okay? Mga kapatid, okay, medyo mahaba pa ito. Pero, okay, yun na yun. Sabi ito ang ating perfect example. Okay? Mga kapatid, na dapat natin sundin. All people, yun po sabi po, dito sa ating eat what we eat. Okay? Dapat, kung ano ang ating pinaniniwalaan, dapat the same tayo ng paniniwala sa ating partner. If you will walk together for the rest of your life, you are better off starting with as much in common and agreement as you could possibly find. So,
Mga kapatid, I'm going to leave the Word of God. I'm going to leave the teaching of the Holy Bible. I'm going to leave the fellowship of God's people. Okay? And, ano pa? Okay? Medyo mahaba pa ito. Pero atin na lang i-shortcut, mga kapatid. Okay? Do you know what you have said? I will sacrifice my relationship with God to find a marriage partner. That's about to start. So sabihin mo lang, sige lang, tiisin ko lang. Kung anong ibigay sa akin, tiisin mo. Mga kapatid, hindi po. Okay? Ang Panginoon nagbigay sa atin ng wisdom po. Para na magkaroon tayo ng tamang pag-decide kung sino ang dapat natin gawing mga o magiging partner natin. Amen? Okay? So, yan ang ating lesson. I hope and pray na meron tayong natutunan. So, ngayon, kung nandiyan ka na, may partner ka na, okay? So, kung unbeliever ka pa before, mga kapatid, wala na tayong magagawa doon. Pero ngayon, na Christian ka na, nakita mo na yung truth, narinig mo na yung truth, ay gawin natin tama. Tama natin ang ating mali. Amen? Young people. So, habang young people ka pa, it's a privilege na makarinig ka. Okay? So, pumilit ng tama. Huwag magpadala sa feeling natin, kundi ibase natin sa salita ng Panginoon. Okay? Huwag magmadali. Tapos ipag-pray mo, Panginoon, bigyan niyo akong wisdom. Gusto ko magkaroon ng partner na pareho kami ng paniniwala. Pareho kami ng conviction. Pareho kami ng belief. Kasi masarap kung maglingkod sa Panginoon na buo ang pamilya. Amen? Christian ang husband, Christian ang wife, Christian ang mga anak, napakasarap. Pero pag ang partner mo hindi Christian, mga kapatid, mahirap po. No? Pero kung andyan ka na, no? I-pray mo na ang husband mo maging Christian. At ikaw na yung people, nakarinig ka na dito, tapos, after a few years from now, maghanap ka pa rin ng unbeliever, wala na tayong problema dyan. Ikaw na may problema. Kasi narinig mo na ang truth, pero nag-disobey ka pa, yun nga, sabi ng mga kapatid, laging nasa huli ang pagsisisi. So may isang yung people, nung buhay pa yung tatay niya, sinabihan siya, mag-aral ka ng mabuti, mag-aral ka ng mabuti. Huwag ka muna mag-intra-intra ng mga migo-migo. So hindi nakinig, sinuway ang tatay, mga kapatid, hindi nakinig. Ngayon, namatay ang tatay, wala siya laging, every time makita yung tatay niya, talagang, na-remember niya, tama ka talaga tayo. Sana sinunod ko lang tayo. Ang problema, ang believer na yung lalaki, tapos naghanap pa ng iba, kawawa. Kaya yung people, mas mainam talaga sumunod tayo. No? At walang pinaka-mainam, kundi sundin natin ang salita ng Panginoon. Tayo po ito ba yung miss? Let us pray, let us bow our head. Father in heaven, thank you Lord this morning. Kahit Lord, matagal kami, overtime kami. Okay lang Lord kasi minsan lang ito. At sana hindi kami mabigat ang aming loob. Hindi kami nagmamadali, hindi kami nagmamaktol. Higit lalo Panginoon, hindi kami nasasaktan at na-offend. Kasi sa huli, magpasalamat kami. Kasi salita ito ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay truth, Panginoon. Truth, Lord. At walang ibang makabenepisyo nito, kundi kami lang kung kami susunod sa inyo. Gaganda ang buhay namin, giginhawa ang buhay namin, maging matiwasay ang buhay namin kung sundin namin ang prinsipyo na ito. Kaya Lord, salamat sa mga members na nadala nila ang kanilang partner. Salamat kay Bambam, nadala niya si Brother Jubin. And salamat Lord kay Brother G.M., nadala niya si Michelle, although na-miss namin si Michelle. Salamat din kay Gladys. I pray kay Gladys na mag-grow pa si Brother Benedict. And we pray Lord, even kay Maui at kay Shaira sa kanilang coming Lord na meeting. Na sana po Lord, si Shaira hindi lang ang pag-attend niya ngayon. Sana po Lord, until sa kanilang marriage ni Maui, ay Lord, magpatuloy po sila. Kasi masarap po Lord kung pariho ang paniniwala. Masarap po Lord kung pariho ang simbahan. Masarap po Lord magsama kung pariho kami naglilingkod sa Panginoon. Kaya I pray for them. But Lord, not all the time applicable ito. Kaya I pray sa mga young people na sana kung maghanap pa sila ng kanilang partner, isipin nila lagi na mas mainam Lord na huwag kami
mag-violate sa Bible principle. Huwag kaming humanap sa unbeliever, kundi humanap kami ng Christian, tamang Kristiyano, faithful na Christian. I pray kay Axel, I pray kay Ricky, I pray, Lord, kay Rachel, I pray kay Christine, even, Lord, kay Fernie Joy, ipapanaming mga young people, Panginoon, kay Elaine, kay Anami, o even sa Kinamalibit, at lahat ng mga single namin, I pray, Brother Tata, kay Brother Mike, at sino pa, Lord, sila Erwin, na sana, maging maingat sila. At Lord, if time will come, maghanap sila ng partner. Sana maintindihan nila itong lecture. Sana ma-remember nila itong lecture na ito. Na one day, may lecture, may preaching na katulad ito na nagbigay ng warning sa kanila. Na pinakamaganda, sumunod kami sa Bible para matiwasay, gumanda ang aming marriage life. Kasi pag nagkamali kami sa pagpili ng aming mapapangasawa, magiging life partner namin, Lord, for the rest of our life, Lord, magsisi kami, mag-suffer kami. Instead, maligaya ang aming pagsasama, Lord, suffering ang aming, sapagkat unbeliever ang aming believer. Kaya, Lord, I pray this morning na sana kahit mahaba overtime kami, Panginoon, it's better na mag-warningan kami kaysa someday, Lord, magsisi kami. Kaya today, before we church members, I will take the opportunity. Let's come, parents, pag-pray mo ang anak mo, pwede kang pumunta sa altar, that will serve the Lord. Young people, young lady, come to the altar, mag-pray ka ng life partner mo, i-pray mo, mag-preserve ka ng Panginoon, bigyan ka ni Lord ng life partner na faithful sa Panginoon. Young man, come to the altar, pray to the Lord, na bigyan ka ng partner. Huwag kang matungso sa mga unbeliever ng mga tao. Huwag kang magpadala sa unbeliever. Why don't you come and pray to the altar, Lord? Please help me na mag-preserve mo, Lord, ang aking Christian life. Gusto mo, Lord, someday, kung magkaroon mo na ako ng partner, gusto ko Christian, kasama kami, pareho kami nagsisserve sa Panginoon, pareho kami malipayon, masaya naglilingkod sa Panginoon, kasama someday ang aming mga anak, sapagkat maganda na mag-serve together, family together, na nasa Panginoon. Pray! Parents, you can pray for your daughter. I-pray mo ang anak mo, na i-preserve ng Panginoon. Masakit makita na magdusa ang ating mga anak. Masakit lang sa ating mga parents na ang ating mga anak at believer ang kanilang magiging partner. Pray! Amen! Parents, i-pray mo mga anak mo, lalo na mga babae mo na anak, i-pray mo sa Panginoon. Diyos namin, Panginoon, sa langit, salamat, Lord, na naturuan kami, nakarinig kami ng mga ganitong turo sa amin, nawarningan kami, Panginoon. At di bali, Lord, na overtime kami, di bali na lumampas kami, minsan na po ito. Ang pinaka-importante, Lord, ay may narinig kami mensahe upang makaiwas kami. I pray sa mga parents na may mga single pa na mga anak na lalaki, babae, Sister Meridor, Sister Bambam, Sister Lord Terry, Brother Malakias, Baptist family, Dublita family, Lord, na may mga single pa na anak, na patuloy nilang i-guide ang kanilang anak, i-monitor nila ang kanilang mga anak, lalaki man o babae, lagi nilang advisean na mas mainam humanap ng kanilang mapapangasawa someday ng pareho ng Christian. At iwasan o magpadala sa unbeliever. Huwag magpadala sa mga nakikita nila sa mga unbeliever na relationship. Maging sa mga lalaki namin, sila Kevin, Lord, iba pa, Panginoon, sila James someday, itong mga lalaki, Lord, mga parunsilin, tulungan niyo, Lord, mag-monitor nito ni Brother Bernard, ni Sister Cheryl, lalo na si Ninoy, Panginoon. Kasi mahirap kung unbeliever ang kanilang piliin. Mag-suffer, Lord. Pati simbahan, masakripisyo. Kaya,
Lord, thank you. And help us na magtulungan kami para, Lord, ma-preserve namin ang aming next generation, aming mga young people. Again, thank you sa iyong salita. At sana mabago namin ito sa aming pag-uwi. Ama namin Diyos, maging sa aming mga young people na bisita, mga kapatid ni Marinig, Lord, si Vincent, si Rinaldo, sana, Lord, itong mga batang ito, patuloy na makapagsamba dito, Lord, para mawarningan sila. At masarap, Lord, someday, Christian din ang kanilang mapapangasawa. Lord, glory, honor, and thanksgiving, Father, we give it back to you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. And amen. Buktaw pa? Minsan lang ito si Pastor. First time ko na-preach ngayon, no? 11